Magandang araw mga kaibigan. Ito po, malungkot na balita pag-usapan natin tungkol pa rin kay Pastor Apollo Kibuloy. May dalawang warrant of arrest na na-issue sa kanya galing sa Senado at saka sa Kamara. Ito ngayon, pangatlong warrant of arrest ni Pastor Kibuloy. Sa headlines ng Philippine Star, ito po ang article. Davao Court issues arrest warrant versus Kibuloy. Okay? So, ito po ang nakalagay sa warrant of arrest na pinirmahan ng judge sa Davao Regional Trial Court. Basahin ko. Upon a judicious examination and perusal of the information, the records of the preliminary investigation, including the affidavits and written statements and other attachments to the information, the court finds probable cause to issue warrant of arrest. Yun po ang laman ng warrant of arrest galing sa Davao City Regional Trial Court. Okay, maliban kay Pastor Kibuloy, may mga iba pang tao na co-accuse ni Pastor. Sila Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, and Sylvia Seminares. Okay? So, ano ang charges o ano ang violation? Charges of sexual abuse and child abuse under Section 5B and Section 10A of the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ito po yung violation, alleged violation ni Pastor Kibuloy. Okay, ito pong mga charges na ito na-dismiss na ng Davao City Prosecutor's Office noong 2020. Kaya lang ngayon, binago ng Department of Justice yung dismissal resolution ng Davao City Prosecutor's Office. So parang patay na nga kaso, nabuhay muli. At ito na nga, na-file na ang may warrant of arrest na si Pastor Kibuloy. So may isa pang kaso na na-file sa Pasig City, human trafficking naman ito. Pinag-aaralan pa siguro ng judge yung information, baka isang araw may warrant of arrest na naman, pang-apat na warrant of arrest. So yan po ang kalagayan ngayon ni Pastor Kibuloy. At kaninang umaga, may vlog ako tungkol sa warrant of arrest ng Senado na ang Sergeant at Arms ng Senado humingi na ng tulong o assistance sa Davao Regional Police Office para iserve na ang warrant of arrest versus kay Pastor Kibuloy galing naman sa Senado. So ito na, mag-uunahan na ang Senado at itong korte sa pagpa-aresto kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, ito ang nakakapagtaka. Parehas na kaso Kasi itong sa Senado, ang parang iniimbestigahan yung charges pa rin sa child abuse. So itong korte naman, kaso na nanaisampa na child abuse.
Parehas. Bakit dalawa ngayon ang warrant of arrest? Grabe, parang only in the Philippines. Paano kung ang Pasig Regional Trial Court mag-issue rin ng warrant of arrest? Yun na. Grabe ng kaliwat kanan ang mga arrest warrant ni Pastor Apollo Kibuloy. Anyway, ulitin ko, hindi ko personal nakakilala si Pastor Kibuloy. Hindi ko pa nga siya na-meet. Kung totoo man yung allegation ng mga child abuse or human trafficking, it's up for the court to decide. Mas maganda itong naipile na lang ang kaso sa korte. Ang aking inaayawan o ang aking hindi ang magandang mangyayari is yung itong warrant of arrest pa sa Senado. Dapat ito maging void, null and void na ang warrant of arrest sa Senado. Kasi nandyan naman yung warrant of arrest galing sa korte. Ang Senado, hindi naman yan mag-determine ng innocence of guilt ng isang tao. In aid of legislation lang daw ang purpose. Hanggang ngayon, wala pang klaro na mabanggit ang committee ni Senator Hontiveros. Ano bang batas ang kanilang i-amend? O ano ang bagong batas na gagawin nila na kailangan nila na mag-conduct ng hearing? So, welcome development itong warrant of arrest sa korte dahil yan talaga ang nararapat. Ang akusado dapat humarap sa korte kasi ang korte, yan po ang may kakayahan na mag-determine kung guilty or not guilty yung inaakusahan. Sa Senado, walang dyan. Wala kang mapapala, kundi puros lang kung basihan natin yung mga naunang mga hearing ng iba't ibang committee, kawawa lang ang mga resource speaker, napapahiya. Anyway, so tanong, nasaan ngayon si Pastor Kibuloy? Nabanggit niya na noon na hindi siya magpapahuli ng buhay. So definitely ngayon, nagtatago na siya, lalo na ngayon na kasi mabigat itong warrant of arrest na galing sa korte. Mabigat yan. Kasi ang mag-implement yan is the Philippine National Police. Medyo magaan itong sa Senado kasi Sergeant of Arms ng Senado ang mag-implement. Halos wala namang tauhan ng Sergeant of Arms ng Senado, umaasa sila sa tulong ng pulis. So, ito na ngayon, ang labanan is hide and seek. Okay, isingit ko lang, si DJ Bantag, magdadalawang taon na mula nung na-issuehan siya ng warrant of arrest, hanggang ngayon, di pa naman nahuhuli. Yung si Superintendent Ricardo Zulueta, kasamahan ni DJ Bantag na na-issuehan ng warrant of arrest, namatay na lang, hindi naman mahanap-hanap ng mga pulis. So, ito ngayon ang malaking tanong. Kaya ba ng government authorities na hanapin at huliin si Pastor Kibuloy? Nung wala pa itong mga warrant of arrest, may bugtong, may riddle pa si Pastor Kibuloy kung saan siya nagtatago at may premyo kung sinong makasagot sa kanyang riddle o bugtong. I'm very sure hindi tatakas palabas ng Pilipinas si Pastor Kibuloy. Nandyan lang siya sa vicinity ng Davao City kasi maraming nagmamahal kay Pastor Kibuloy sa Davao City. At kagaya kay DJ Bantag, maraming nagmamahal, maraming tumutulong. O di, mahirap ang
hanapin, huliin ang isang tao na kahit nagtatago, maraming nagmamahal. Maalala ko ulit yung kasamahan naming Army Colonel na nagtago sa Esperanza Agusan del Sur. Nako, walang nagawa ang government forces, Army and Marine battalions. I don't know, ilang batalyon yun? 6 ata na battalions. Army and Marines, ang dami. Hindi nila nahanap. Bakit? Dahil itinago ng mga talaandig, tribal, higaunan pala. Itinago ng higaunon tribal people yung Army Colonel na na-involve sa kudita na nagtatago doon at hinahanap ng Cory government na ito. So, hintayin natin anong mangyari. At sa mga nagmamahal kay Pastor Kibuloy, the best thing that we can do is to pray for his safety and protection.